Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano ba ang epekto ng pagkabuhay ni Kristo sa iyo? How does the resurrection of Jesus impact you? Sa panahon ngayon ng mahal na araw ay marami mga pamamaraan ang ginagawa ng tao upang sa kanilang palagay ay maging makabuluhan ang pagdiriwang nito. Nag-uuwian ang marami sa kanilang probinsya upang makasama ang mga mahal nila sa buhay. Sa ibang bansa ay usong-uso ang paghahanap ng mga itlog. Sa paniniwalang ang itlog ay sumisimbolo sa bagong buhay at pagiging malusog o fertile. Sa New York, Fifth Avenue, pagkatapos magsipagsimba ng mga tao ay nagpaparada sila upang maipakita ang mga bago nilang attire, kasuotan o bonnet. Tama ba ang mga pamamaraang ito? Ikaw, ano ang epekto sa iyo ng mahal na araw, lalo na ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus o Esther? Sa tulong ng banal na kasulatan mula kay San Lucas, San Mateo, San Marcos at Juan, ay mauunawaan natin ang nararapat na epekto nito sa bawat isa sa atin na mananampalataya kay Jesus, lalo na sa aklat ng Lucas, Kapitulo 24. Ating tignan ang mga pangyayari bago nabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesus. Ito ang mga sitwasyon bago ang muling pagkabuhay ni Jesus. Si Judas Iscariote ay binitray ang Panginoong Jesus at pagkatapos nito ay nagbigti siya sa sarili. Si Pedro ay din na kanyang dininay o itinanggi ang Panginoong Hesukristo. Ang mga alagad ay mga natakot at nagkahiwa-hiwalay. Maging ang mga babae katulad ni Mary Magdalene, si Maria na ina ni Santiago, at ang si Salome, o maging ang iba pa ay malayong nakatingin sa nakapakong Jesus. Ang templo, ang kortina nito, ay nahapak sa dalawa mula itaas pababa. Si Joseph, sabi ni Lucas, na isang miyembro ng council, matuwid na tao, mayaman na taga-Arimatea, na disipulo ni Jesus, ang sabi ni San Juan ay sikretong disipulo ni Jesus, ay tunay na sinamahan ni Nicodemos at kanilang dinala ang aloe vera pati na ang myrrh na 75 pounds upang masunod nila ang burial custom. Ang pag-aari na libingan ni Joseph ang siyang pinaglibingan at sila ay humingi ng permit kay Pilato upang sila ay payagan na kuhanin ang katawan ni Jesus. Habang sila ay sinusundan ng mga babae, ay nailibing nila ng maayos ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Gayon din naman pagkatapos na mailibing ang Panginoong Hesukristo, lahat ng mananampalataya ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang Panginoon na kinikilala nilang tagapagligtas. Ang sabi ng psikolohiya, ang estado o stages ng pagdadalamhati ay mayroong katulad ng denial, anger, bargaining, depression at acceptance. Hindi nila matanggap ang pagkamatay ng kanilang kinikilalang Panginoon. Nagbunga ito ng pagkagalit at pagkatakot sa iba sa kanila. Kaya nga sa kanilang isip ay pinag-iisipan nila na malalim, binubulay-bulay nila kung ano talaga ang nangyari. Nagdulot ito ng matinding kalungkutan, ng depresyon, at hindi nila matanggap ang mga pangyayaring ito. Mula sa denial, anger, bargaining, depression at acceptance, ang sabi ng psikolohiya ay mararanasan ito na pwedeng tumagal mula 6 na linggo hanggang 4 na taon, depende sa tao. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.